Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang nananahimik na kaluluwa ay hindi dapat na ginagambala upang tayo ay hindi rin nila guluhin. Pero dahil madalas na hindi natin sila nakikita, wala tayong kamalay-malay na sila pala ay nakasunod na sa atin. Dear Papa Dudut, just call me Jojo, isang photographer dito sa Manila. Meron akong sarili kong studio na hindi ko na babanggitin ang pangalan. Ayoko rin kasi na makilala ako ng ibang mga kliyente ko na palaging nakikinig sa inyong YouTube channel. Sa kanila ko nga na-discover itong channel ninyo dahil palagi raw nilang pampalipas oras ang pakikinig sa inyo, lalo na ang tungkol sa kwentong katatakutan. Kaya naman, nang makwento nila kayo sa akin, ay naisipan ko na magpadala din ng sulat para ibahagi ang karanasan ko na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Hindi naging madali ang journey ko bilang isang photographer. Kahit bata pa lang talaga ako ay mahilig na akong pumitik o kumuha ng mga litrato gamit pa lang ang camera namin na may lamang film. Si mami pa nga lagi noon ang nagpapadevelop ng mga pictures na kinukunan ko at tuwang-tuwa siya kapag nakikita ang mga picture na yon. Sabi pa ng isang tito ko, may mata raw ako pagdating sa camera at talagang marunong daw akong kumuha ng mga anggulo sa litrato. Sinabi niya rin na nakikita niyang may future ako pagdating sa pagiging photographer. Bagay na tinatawanan lang ni Daddy. At sinabi niya na kahit kailan ay hindi raw mangyayari yon dahil hindi niya raw hahayaan na maghirap ang bunsong anak niya. Sabi naman ng tito ko ay maganda ang career ng pagiging photographer pero hindi yung sinang-ayunan ni Daddy. Mas gusto niya pa rin daw na sumunod kaming magkakapatid sa successful na tao kagaya niya. Abogado kasi si Daddy, si Mami ay isang architect. Architect din ang panganay kong kapatid at doktor naman ang sumunod sa kanya. Kaya naman gusto ni Daddy na sumunod ako sa mga yapak nila na may sariling pangalan din pagdating sa career. Nang mag-high school ako ay sumali ako sa isang photography club. Ang dami kong natutunan doon at naging kaibigan. Doon ko mas nakilala ang sarili ko bilang teenager na nangangarap maging photographer. Ibang pakiramdam. Kapag may hawak ako na camera at sumisilip na ako sa lens noon, parang pakiramdam ko ay gusto kong makunan ng mas maganda ang bawat anggulo ng subject ko. Mapatao man yan, bagay, hayop o lugar. Minsan nga Papa Dudut, pakiramdam ko, nagbabago ang pagkatao ko kapag may hawak ako na camera. Hindi ko maintindihan pero may saya at kilig akong nararamdaman sa tuwing pipitik ako at kukuha ng mga litrato. Nakakatuwa din ang part na marami akong naging kaibigan pagdating sa hobby ko na photography. Sa kanila pa lang, ang dami ko na talagang natututunan. Tapos ay nagkakapalitan din kami ng mga kwento ng buhay. May ilan sa kanila na kagaya ko na hindi suportado ng mga magulang o pamilya ang hobby nila na pagkuha ng mga litrato. At may iba naman
ay nakakainggit na may pamilya na sinusuportahan ang kanilang hobby na photography. Lahat ng gastos ay sagot ng kanilang mga magulang. Sa totoo lang ay may kaya naman ang pamilya namin pero dahil ayaw ni Daddy sa hobby ko na yon, binabawas ko na lang sa allowance ko ang panggastos para sa photography club namin. Hindi niya rin kasi gusto na sumasali ako sa mga ganong club dahil nagsasayang lang daw ako ng oras sa mga kasama ko at sa ginagawa ko na pagkuha ng mga litrato. Papadudot bago ko graduate ng high school, desidido na talaga ako na kumuha ng kurso na may kinalaman sa photography. Yun talaga ang gusto ko na pag-aralan, tapusin at maging trabaho in the future. Pero hindi yung sinuportahan ng daddy ko. Nagtalo pa kami noon sa bahay dahil pinipilit ko talaga na yun ang kunin kong kurso at wala nang iba pa. Kahit sina Mami, Papa Dudut at Daddy ay nagtatalo na rin ng mga oras na yon. Dahil gusto ni Mami na suportahan ang bagay na gusto kong gawin sa buhay. Gusto niya na kunin ko ang kurso na pangarap ko para sa sarili ko. Pero bilang si Daddy ang padre de pamilya sa bahay namin, ang kagustuhan niya pa rin ang nasunod kaya kumuha ako ng engineering course. Labag man sa loob ko ay sinabi ko sa sarili ko na tatapusin ko ang kurso na yon. Ano pa man ang mangyari. Ipapakita ko kay Daddy na kaya ko siyang sundin at gawin din ang bagay na gusto ko. Nang mag-college ako ay sumali ulit ako sa isang photography club at mas professional na ang mga nakakasama ko doon. Kaya mas marami akong natutunan sa kanila. Mula sa di-film na camera ay natuto akong humawak ng DSLR. Mas na-explore ko ang pagkuha ng mga litrato at mas minahal ko ang ginagawa ko na yon. Sa katunayan, ilang beses na akong nanalo ng photography award. At sa tuwing nangyayari yon, ay palaging proud sa akin si Mami. Minsan nga ay naikwento yon ni Mami kay Daddy habang kumakain kami ng dinner pero kagaya ng inaasahan ko ay walang pakialam si Daddy. At sinabihan niya pa ako na dapat mas mag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko. Lalo na noong malapit na akong mag-third year. Wag lang daw makakarating sa kanya na may mga bagsak ako na grades at talagang pahihintuin niya ako sa ginagawa kong pagsali-sali sa photography activities. Pero nangyari nga yun noong nasa second semester na ako sa third year. Kaya galit na galit si Daddy sa akin. Ilang sigaw at pagpapamukha sa akin na anak niya lamang ako na dapat ay sumunod lahat sa sinasabi niya. Bakit daw kasi hindi ko na lamang gayahin ang mga kapatid ko na walang ibang inatupag noon kung hindi ang pag-aaral hanggang sa makatapos sila at maging successful. Mula nga noon, Papa Dudut ay binitawan ko lahat ng bagay na tungkol sa hobby ko at pinilit na ibaling ang atensyon ko sa pag-aaral na napipilitan lang talaga akong gawin. Nahabol ko ang bagsak ko na grades at nakagraduate na ako ng kolehiyo sa wakas. Kaya lang sa unang take ko ng board exam ay hindi ako nakapasa. Sobra ako na stress talaga at inatake pa ng depression dahil na rin sa malamig na pakikitungo sa akin ni Daddy. Palagi niyang sinasabi na dapat kasi noong una pa lamang ay nag-focus na ako sa pag-aaral para hindi ako napag-iiwanan ng mga kapatid ko. Palagi niya pang sinisisi ang naging photography hobby ko kaya daw pumurol ang utak ko. Ang hirap magkaroon ng magulang na kagaya ni Daddy kasi wala siyang ibang ginagawa noon. Kung hindi ipamukha sa akin ang ginawa niyang pagpapaaral sa akin kahit ang totoo, ay responsibilidad niya naman yon na gawin. Kapag rin may mga gathering sa bahay namin ay parang hindi anak ang turing niya sa akin. Madalas niya akong pinapahiya sa mga kaibigan o kamag-anak namin. Sinasabi niya na mahilig daw kasi ako sa mga walang kwentang bagay. Ewan ko ba kung bakit para sa kanya ay walang kwenta ang hobby ko kahit wala naman akong masamang ginagawa. Hindi naman ako kagaya ng ibang kabataan na talagang nasisira ang buhay. May ibang pinsan din ako na grabe ang pagpapabayang ginagawa sa pag-aaral at sarili nila. Kumpara sa kanila, hindi hamak na mas maayos naman ang buhay ko.
Kaya lumala talaga ang depression na pinagdadaanan ko noon ng dahil kay Daddy. Papadudot, sa kabila ng depression na pinagdadaanan ko noon, nagawa kong ipasa ang pangalawang take ko ng board exam. Grabe nga ang kabang nararamdaman ko habang kumukuha ng exam at pakiramdam ko ay ikamamatay ko kapag hindi pa ako muling pumasa. Hindi ko na yata kasi kayang tanggapin ang anumang masasakit na salitang matatanggap ko mula kay Daddy. Baka kumuha na lamang ako ng lubid at hindi na muli pang magpakita sa kanya. Dahil alam ko na kaagad ang mga sasabihin niya sa akin noon. Mabuti na lamang talaga at naawa sa akin ng Diyos. Dahil sa wakas ay naipasa ko na ang board exam ko. Kahit papaano, mas naging maayos na ang pakikitungo sa akin ni Daddy. Nagagawa niya na akong ibida sa mga kaibigan at ibang kamag-anak namin, lalo na nang magkaroon na ako ng trabaho. Pero syempre hindi pa rin ako ang paboritong anak, pero ayos lang. Kasi kahit papaano ay nararamdaman ko na anak na rin ang turing niya sa akin. Mabilis na lumipas ang isang taon noon sa buhay ko, Papa Dudut. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho ng magtrabaho at ang focus ko talaga ay magawa lahat ng gusto ni Daddy at mapakita sa kanya na kaya niya rin akong ipagmalaki. Ewan ko ba, naging frustration ko na talaga ang makuha ang atensyon ni Daddy hanggang sa magsawa na lang din ako. Hinayaan ko na lamang na ibigay niya sa akin ang atensyon na kaya niya lang ibigay. Hindi na ako gumawa ng paraan para magpabida pa sa kanya. Doon ko naman nakilala si Weng sa isang company na nakatie up ng pinagtatrabahuhan ko. Mabait siya, maganda at malambing magsalita. Naging close kami at madalas na magkausap. Sa maikling panahon ay parang lubusan na naming nakilala ang isa't isa, kaya hindi nagtagal ay nagkaroon na rin kami ng relasyon. Marami ring pinagdaanan ng relasyon namin noon at may ilang beses na muntika na rin kaming mag-break. Pero madalas naman, tungkol lang sa oras na yon dahil palagi talaga akong busy sa trabaho. Mula nang bitawan at kalimutan ko na ang photography ay binuhos ko na ang halos lahat ng atensyon ko sa trabaho. Medyo nag-iba lang nang makilala ko nga si Weng. Dahil nangangapa pa ako sa relasyon. Hindi ko alam kung paano hahatian ang oras at atensyon ko. Mabuti na lamang at understanding talaga si Weng at pati sitwasyon ko ay naiintindihan niya. Alam niya rin kasi kung saan nanggagaling ang malalim na hugot ng kadramahan ko sa buhay nang dahil sa Daddy ko. Papadudot, may isang beses noon na nagkaroon ako ng opportunity na muling makahawak ng kamera. Nang makatrabaho ko ang dati kong kasamahan sa photography club at nagtanong siya kung pwede niya akong kunin na photographer. Nung una ay tumanggi ako kasi alam ko na kinakalawang na ang galing ko sa pagpitik at pagkuha ng mga litrato. Pero naging makulit siya hanggang sa pumayag na ako. Gamit ko pa noon ang lumang DSLR ko at alam ko na hindi masyadong maganda ang kalalabasan ng mga kuha ko. Pero nakita ko ang sincere na pagkamangha sa mga mata ng katrabaho ko at ng asawa niya na makita ang mga kuha kong litrato para sa first birthday ng anak nila. Sabi ng kaibigan ko ay hindi pa raw talaga kumukupas ang galing ko. Hindi raw siya nagkamali na pagkatiwalaan ako at kunin na photographer para sa araw na yon. Pagkatapos noon ay nirecommend niya pa ako sa ibang kaibigan niya kaya nagkaroon ako ng ibang client para sa photoshoot. Hanggang sa niregaluhan pa ako ni Weng ng bagong DSLR. Kaya mas lalo akong ginanahan na kumuha ng mga litrato. Nakakatuwa kasi ramdam ko ang suporta niya sa ginagawa ko. Siguro'y dahil na rin sa alam niya ang naging kwento ng buhay ko. Kung paano sobrang bigat para sa akin na bitawan ng isa sa mga pangarap ko nang dahil kay Daddy. Nang dahil sa bagong kamera ko, mas ginanahan ako na ipagpatuloy ang hobby ko na pagpitik at pagkuha ng mga litrato. Sumakto na kahit papaano ay may nagpapaschedule sa akin para sa event nila. Naging sideline ko na rin tuloy ang pagiging photographer, kaya naman mas nakakahinga na ako noon sa buhay. Sa pagkuha ng mga litrato ko, binubuhos ang stress ko
sa pagtatrabaho at masasabi ko na sobra akong nag-enjoy sa ginawa ko. Maswerte ako na meron akong weng na laging nasa tabi ko para suportahan ako sa gusto kong gawin sa buhay. Para nga siyang si Mami na walang ibang ginawa kung hindi ang suportahan ako. Nirecommend niya rin ako sa mga kaibigan at kakilala niya para kunin ako na photographer. Kaya naman kahit papaano ay naging malaking tulong yon para mas makilala ako ng ibang tao at kunin para sa event nila. Papadudot naging sunod-sunod ang sideline ko sa pagkuha ng mga pictures. Sideline ko lang yon pero naging mas busy talaga ako doon. Hanggang sa nag-decide ako na magtayo ng sarili kong photo studio. Siyempre isang malaking desisyon din ang ginawa ko noon bago ko sinimula ng photo studio ko. Yon ay ang bitawan ng pagiging engineer ko. Nang sabihin ko yon kay Daddy ay galit na naman siya sa akin. Dahil sasayangin ko lang daw ang ilang taon ng pag-aaral ko nang dahil sa walang kwentang bagay. Pero buo na talaga ang desisyon ko noon. Sapat na yung mga taon na pinagbigyan ko siya sa gusto nila na kursong kunin ko at karir na magkaroon ako. Kaya naman kahit anong pigil sa akin ni Daddy ay ginawa ko pa rin ang gusto ko at nag-resign ako sa trabaho bilang engineer. Si Mami naman ay buo ang suporta na ipinakita at pinaramdam niya sa akin. Nasa tamang edad at pag-iisip na raw ako kaya alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Basta huwag ko lang daw pabayaan ang sarili ko. Doon na rin kami nagsama ng girlfriend kong si Weng na walang ibang ginawa kung hindi ang suportahan ang pagkuha ko ng mga litrato. Sa kanya galing yung ibang gamit na kailangan ko sa studio ko. Kumuha rin ako ng isang apprentice na makakasama ko sa trabaho. At sa unang mga buwan dahil hype at bago ang studio namin, marami kaming naging kliyente talaga na nag-uunahan sa pagbubuk ng schedule namin. Pero hindi nagtagal ay naging matumal na rin sila lalo na at marami na rin talaga kaming kakompetensya. Nakailang boost na ako sa Facebook page ko pero konti lamang ang nag-i-inquire. Pero gumagawa naman ng paraan ang girlfriend ko na si Weng para maipromote ang studio ko. Sa katunayan, karamihan sa mga client ko ay kakilala o kaibigan niya na nirecommend ako. Nahihiya na nga rin ako minsan kasi pakiramdam ko ay nagiging pabigat na lamang ako sa kanya. Pero sinabi naman niya na bilang magpartner kami ay kailangan na magtulungan kami sa maraming bagay. Nagkaroon ako ng client noon na pinsan ko na nasa Davao. Kinuha niya akong photographer para sa kasal at prenup nila. Sakto, nasagot nila ang transport accommodation kaya tinanggap ko na ang project na yon. Kaklose ko naman ang pinsan ko na si Pat at kilala ko na mayaman talaga siya. Nagstay kami sa apartment na malapit sa mansyon kung saan ay gaganapin ang prenup at wedding nila ng fiancé niyang si Chona. House wedding ang magaganap kasi gusto nila na sila lang na pamilya ang magkakasama sa espesyal na araw na yon. Dumating kami sa Davao at dumiretso sa apartment na kinuha para sa amin ni Pat. May 2 kwarto yon, isa para sa apprentice ko na si Tatan at yung isa ay para sa amin ni Weng. Sinama ko na si Weng sa mga out of town project ko dahil malaki ang naitutulong niya sa akin. Marunong na rin siyang humawak ng camera at minsan ay nagiging makeup artist din siya ng mga kliyente ko. Pagkatapos naming saglit na makapag-ayos ng gamit, pumunta na kami sa mansyon ni Pat. Iyon ang unang araw na nakapunta ako sa bahay nila na talaga namang mansyon dahil may 3 palapag at napakalawak na bakuran. Doon kami sa maluwag na sala nila nag-meeting para sa theme ng prenup na gusto nilang gawin. Classic ang tema at sakto naman at bagay sa itsura ng kanilang mansyon. Pero habang nagkakape kami noong 3 na sinerve ng kanilang kasambahay at hinihintay si Pat, ay may nakita kaming matanda na nakasuot ng saya na itim at ganoon din ang kulay ng kanyang belo. Para bang handa na siya sa araw ng prenup o kasal namin. Dumaan lang siya sa harapan namin at pumanhik ng hagdanan. Bumati pa kami ng magandang hapon pero hindi na niya kami nilingon.
Nang dumating si Pat ay tinanong namin kung sino ang matandang kasama nila sa bahay. Ang alam ko kasi nanay lang ni Pat, tatay at 3 kapatid ang nakatira doon. Sinabi ni Pat na wala silang kasamang matanda dahil kahit ang kasambahay nila ay kaedad lang ng nanay niya. Nagkatingin ng kaming 3 ni Weng at Tatan pero wala nang muling nagsalita sa amin. Parang ayaw na naming takutin pa ang mga sarili namin kaya hinayaan na lang namin kung ano o sino man ang nakita namin noon. Pero ng mga oras na yon ay may kakaibang lamig ang bumalot sa katawan ko. Nagmeeting na kami para sa prenup at wedding photoshoot na gagawin namin sa linggo na yon. At nang makauwi kami sa apartment ay sinabi ni Weng na may kakaiba siyang naramdaman sa bahay na yon. Medyo sensitive kasi si Weng pagdating sa usapin ng third eye dahil bukas ang kanyang pangatlong mata. Sinabi ko na baka naninibago lamang kami. Kaya ipagsawalang bahala na lamang namin. Sa araw ng prenup ay naging maayos naman ang lahat at wala kaming kahit na anong na-encounter na kakaiba. Hanggang sa inabot na kami ng gabi sa mansyon at niyaya kami ni Pat na doon maghapunan. May kaunting inuman pa na hindi rin namin natanggihan. Kausap ni na Weng at Tata ng fiancé ng pinsan ko na si Chona sa may sala habang nasa balkonahe naman kami ni Pat at pinagsasaluhan ng ilang bote ng alak. Nakwento ni Pat na sobrang espesyal ng bahay na yon para sa kanila dahil doon nagsimula ang love story nila ni Weng. Dating kasambahay pala si Weng ng kanilang pamilya hanggang sa magkagusto na nga siya dito at maging girlfriend na nga niya ito. Doon ko lang din nalaman ang love story nilang dalawa at na-amaze din talaga ako. Sa totoo lang. Kaya naman sa araw ng kasal nila ay sinulit ko talaga ang oras para sa photoshoot nila. Nang matapos ang wedding ceremony at bago ang kainan ay nagkaroon muna ng picture taking. Doon kulit nakita ang matandang babae na nakaitim at suot nito ang parehong itim na saya. At belo noong unang beses ko siyang nakita. Family picture yon at pinag-closer ko silang lahat para magkasya sila sa frame ng camera na gamit ko. Napansin ko na medyo malayo si Lola na nakaitim kaya sinabi ko na lumapit siya sa katabi niya. Lolang nakaitim, dikit po kayo ng kaunti kay nanay. Wika ko habang nakasilip ako sa viewfinder ng camera ko. Hindi natinag ang matandang babae at nakatitig lang din siya sa akin mula sa kanyang kinakatayuan. Wala pong nakaitim sa amin, wika ng isang boses. Inalis ko ng tingin sa viewfinder ng camera ang mata ko at tumingin sa pamilyang kinukunan ko ng litrato. Nakapagtatakang wala nga doon ang matandang nakaitim na nakita ko kanina. Nagtinginan tuloy ang mga kukuhanan ko ng picture at nakita kong bumakas ang takot sa mukha nila. Sinabi ko na lamang na namalik mata ko. Kahit sigurado akong may nakita akong matandang nakaitim na kasama nila. Papadudot habang busy ang lahat para kumain ay nagpaalam muna ako na magsi-CR lang. Pagpunta ko doon ay naghilamos ako kasi pakaramdam ko ay masyado akong pagod. Kaya kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Ngunit nagulat ako nang makita ko sa salamin ang matandang nakaitim na nasa may likuran ko. Nang mapaharap ako sa kanya mas malinaw ko siyang nakita. Mas totoo at detalyado. Kita ko ang malalim na wrinkles sa kanyang mukha at puro itim niyang mga mata, pati na rin ang nangingitim niyang mga labi. Hanggang sa naramdaman ko ang magaspang at malamig niyang palad na biglang sumampal sa leeg ko. Kagad ako nagpumiglas pero napakahigpit ng pagkakasakal niya na halos hindi na ako makahinga. Pakiramdam ko nga ay mawawala na ako ng malay kung hindi lang bumukas bigla ang pinto kasunod ang paglaho bigla ng matandang babae. Si Tatan ang pumasok sa loob ng banyo at nag-alala siya nang makita niya akong tila nahihirapang huminga. Tinanong niya kung anong nangyayari pero hindi ko sinabi ang totoo. Sinabi ko na medyo nahilo lamang ako at bumalik na kami sa trabaho. Pinilit ko talagang mag-concentrate noon kahit napakahirap kasi parang sasabog ang utak ko sa hindi ko maintindihang nangyayari kanina. Para kong binabangungot habang gising ang diwa ko. Pero naramdaman ko talagang higpit ng pagkakasakal niya sa akin. Mabuti na lamang at natapos pa rin namin ang trabaho namin sa kasal ni Pat. May 2 araw pa kami para magbakasyon sa Davao noon
At ng gabi pagkatapos ng kasal ay pare-pareho kaming pagod na tatlo sa apartment. Malalim ang naging tulog namin pero sa kalagitnaan ng gabi. Nagising ako dahil sa malakas na ungol ng katabi kong si Weng. Nakailang yugyug pa ako sa kanya bago siya tuluyang nagising habang sapo niya ang kanyang leeg. Bigla niya naman akong niyakap bago nagkwento ng tungkol sa naging bangungot niya. May matandang babae raw na nakaupo sa ibabaw niya habang mahigpit siyang sinasakal. Pilit niya raw inalis ang babae pero hindi niya ito maitulak at pakiramdam daw niya ay mamamatay na siya noon. Pinadescribe ko sa kanya ang babae at kapareho yon ng babaeng nakita ko sa banyo ng mansyon ni Pat. Papa Dudut, nalaman ko na pati ang apprentice kong si Tatan ay dinalaw rin sa kwarto niya ng matandang babaeng nakaitim. Mabuti na lamang at naisipan namin siyang katukin ng 1:00 ng madaling araw at nakita namin siyang gising at balisa. Yun pala ay nasa loob daw ng kwarto niya kanina ang matandang babae. Kaya naman yung natitirang 2 araw namin sa Davao, hindi na namin na-enjoy dahil naghanap kami ng albularyo na pwedeng makatulong sa amin. Umalis kasi noon kinabukasan ng buong pamilya ni Pat para magbakasyon sa Cebu. Kaya kinailangan namin gumawa ng paraan para mapaalis ang matandang babae na sumusunod sa amin bago kami bumalik sa Maynila. Mabuti na lamang at natulungan kami ng kasambahay ni Pat na nakahanap ng albularyo. Siya man daw ay nakikita ang matandang nakaitim pero ni minsan naman ay hindi siya sinaktan nito. Kaya nakapagtataka na ginagambala kami nito. Sa tulong ng albularyo ay nagawa niyang paalisin ang masamang elementong nakasunod sa amin. Ilang pausok at dasal ang ginawa niya sa amin. 3 beses pa kaming bumalik sa kanya kaya hindi rin kagad kami nakauwi ng Maynila. Sinabi nito na nagambala ng aming presensya ang kanyang paninirahan sa mansyon na yon. Kahit wala naman kaming ginagawa na kahit na ano. May mga kaluluwa raw kasi na sensitibo at mabilis magalit sa mga tao. Ang mahalaga ay hindi kami susundan nito hanggang sa Maynila. Nung una ay hesitant pa kami kasi baka hindi totoo ang sinasabi niya. Pero kahit si Tatan ay hindi na rin nakita pa ang nakaitim na matanda. Wala nang sino man sa amin ang muling binangungot o sinakal ng matanda na yon. Hindi rin naningil ang albularyo sa amin pero nagbigay kami ng 1,000 bilang donasyon at pasasalamat sa ginawa niyang pagtulong sa amin. Hindi na naulit pa ang karanasan namin na yon at hindi na rin namin nakwento pa kay Pat nang muli kaming magkausap tungkol sa mga litrato niya sa akin. Ayaw ko na takutin pa siya tungkol sa bahay nila kaya hinayaan ko na lamang. Ang mahalaga, hindi sila nagambala o sinasaktan nito. Ngayon Papa Dudut, mas established na ang photo studio ko dahil marami na talaga kaming kliyente. Nagkaayos na rin kami ni Daddy dahil nakita niya na naging successful naman ang career ko bilang photographer. Asawa ko na rin si Weng at may 2 na kaming anak. Salamat po pala kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Jojo. Maraming kaluluwa ang hindi natin nakikita o nararamdaman kaagad pero nagambala na pala natin. Kaya naman may magagalit sa atin na hindi natin nalalaman kaagad. Maraming salamat Jojo sa pagsulat mo sa aking YouTube channel at masaya akong malaman na naging maayos na ang samahan ninyo ng daddy mo. Lalo na ngayon na may sarili ka na ring pamilya. Mas mabuti na lang din na hindi na kayo ginagambala pa ng kaluluwang sumunod sa inyo. Huwag lang natin kalimutan na magdasal sa oras na pakiramdam natin na hindi tayo ligtas mula sa ibang elemento. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Likewise ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka.
sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.